Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Elmer B. Hugalbot. Title, BBM has no idea. Isinare lang ni Elmer Hugalbot ang pahayag ni Pangulong Bongbong habang papauwi na siya dito sa Manila from South Korea. Pakinggan nyo ang kanya. I'm going home to Manila with a lot of ideas to think about. Ano ba ito? Sobra 3 years na siya sa pwesto. Ideas pa ang ano kayang ideas ang may ito natutunan niya sa APIC Summit? I'm going home to Manila with a lot of ideas to think about. And some to do to develop those ideas. Grabe talaga ang ating presidente, no? Nagsisimula pa lang siya na mag-think ng ideas, ang dami ng mga problema. Salita lang siya ng salita, kaya lang parang wala mang nangyayari. What's happening on the ground? Basa tayo sa mga comments, ano? IK Safu, sabi, new idea to apply how to steal the people's money. Eli Esteban, rehab ka muna, otherwise forget about those ideas. May nabasa akong post, ano, tungkol ito sa statement ni Colonel Harold Cabunok, isang magaling na army colonel. Sabi niya, good leaders make things happen. Bad leaders wait for things to happen. Worst leaders ask questions, why are these things are happening? Di ba sabi niya, bakit tayo nagkakaganito? Anong klaseng leader ang meron tayo? Good leader, they make things happen. Ibig sabihin, yung good things that will happen. Yun ang mga good leaders. Visionary, nakikita nila yung unahan, anong mga problema na makakarap nila at proactive yung ginagawa para maiwasan yung mga problema and ma-accomplish yung gusto nilang gawin. Yun ang mga good leaders. Mga bad leaders naman is they're just waiting para bang marka bahala. Sige na lang. Sabay lang sa agos. They just wait for things to others to happen. Yung worst leader is asking why are these things are happening. Yan po ang sabi ni Colonel Cabunok and I truly agree. Ang presidente natin, bakit tayo nagkakaganito? Ito, naniniwala ako sa sinabi ni BP Sara. Ang presidente natin hindi nagtatrabaho yan. Maybe, masipag siya na galaw ng galaw. Kailang yung galaw niya is para lang ipakita sa taong bayan na may ginagawa siya. Kailang yung, ulitin ko yung leader ba na who knows what is happening on the ground and ano yung gusto niyang mangyari. Ganon yung mga habang lumalaki pa ako, bata pa ako sa serbisyo, no? Nakikita ko yung mga magagandang leader namin, magagaling na commander. Forward looking. Na-anticipate nila kung ano yung problema. Nakikita nila yung mga warning signs. At kung may warning sign na, gumagawa na ng active measures yung commander na yon para hindi mangyari yung nakikita niyang problema. At natuto ako doon. Itong atin hindi reactionary leader. Saka lang na lang gagalaw kapag nandiyan ang problema. Itong corruption ngayon. Di ba nung una, pinagmamayabang pa niya yung flood control projects. Ibig sabihin, wala lang.
Kung ano yung ibigay sa kanya ng mga departments, secretaries, yun ang ilagay sa SUNA. Tuwan-tuwa naman siya. Naniniwala kagad. 5,500 flood control projects na tapos na. That was last year. Mabuti na lang at meron tayong, ang Diyos talaga hindi natutulog. Dahil yung ipinagmayabang niya na flood control projects, finak-check ng mga bagyo, ng mga baha. Kaya nung tinatanong, nasaan na? Flood control projects. Nandyan. Na-overwhelm lang. O ngayon, sinasabi niya na, not a single work has been done. Niloloko tayo. O. Ngayon, ganon. Tapos, after 3 years, ito na. Galing siya sa isang economic summit to attract investors. Wow! Mayroon daw siyang a lot of ideas to think about. Pasalubong sa taong bayan, ideas. Kasi dati-dati ang mga pinagmamayabang, mga mga pledges. So bakit walang pledges na walang pledges na nakuha? Ibig sabihin, wala nang nagtitiwala sa Pilipinas ng mga foreign investors. Kasi walang pledges eh. O, anong sabi ng mga negosyante? Employers Confederation of the Philippines. Wala na. Zero. Wala nang namimisitang o nagtatanong ng mga foreign investors para magnegosyo sa ating bansa. Bakit? Balitang-balita ang korupsyon sa Pilipinas. At ipinagmamayabang pa ng Pangulo na lumaki na daw ang investors' confidence sa bansa dahil ibinulgar niya ang mga kalokohan. Ano ba yan? Kung lumaki ang investors' confidence, bakit walang mga pledges itong pag-uwi niya from APIC? Dati-dati, billions of dollars ang ipinagmamayabang eh. Ngayon, ideas na lang from investment pledges to just mere ideas. So, goodbye. Goodbye, God save the Philippines dahil from investment pledges to ideas na lang. Good luck po, Mr. President. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pwede pantulong natin ito sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mag-autopsy ang si ang balay. So, ipanglakan na yero. Karon naman nagyod og atops ang call, so nindot na gid kayo kay nahuman nagyod og atop ang iyang balay.
Salamat sa tao nga nag-sponsor nga gitahasan sa atong labaw makagahom ng Ginoo nga dili ko tuluan na may karong panig ato. Oh, so maayo na gid imong atop call, so dili na gid katuluan. Daghang pang mga katuligan nga imong mabutan para sa dangdum sa hinabang. Hinaot ko, sir, nga daghang pang may imong mahinabangan nga sambang kanako at sa Ginoo. O sige ko, salamat pod.